Katana, inaming mas nahirapan kay Saint Ice kaysa kay Lip Crab. EJ Power, hindi na daw basta-basta makakapunta ng Pinas. Alamin natin ng mga yan, so tara. Naging dikit nga ang finals ng isa buhay ngayong taon sa pagitan ng Lip Crab at Katana. Pero nakuha nga ni Katana ang panalo sa split decision na 4-3. Pero sa break it down nga ni Looney at Katana, inamin ni Katana na mas nahirapan siya kay Saint Ice kaysa sa finals kay Lip Crab. Siguro naging banta din talaga si Saint Ice kay Katana dahil sa mga pinakita nito kay Jonas sa elimination round ng isa buhay. Yo, Boss Arik, mamili ka dito ng gamit. Gagawin ko yung topic. Bote. Yung? Bote, yung bote. Yung bote. Kasi kanina, nilalait mo yung flow ko. Backshit ka. Para kang yung boteng yan, wala ka nang laman tapos plastic pa. At quarterfinals naman kay Saki. Ba't Adan? Wala tayong magagawa, talagang sasakay sa TikTok para mag-trend ang kanyang sound. Diba? Itong champion na sunugan, sa akin labnos, sa sobrang lakas ko, sumasapay na sa akin ang Diyos! Dahil iba yung freestyle skills ni Saint Ice, kaya talagang bumago ng laro. Sa apat na nakalaban mo, kanino ka pinaka nahirapan? Kay Ice. Kay Saint Ice. Saint Ice. Kaya pala yun din yung personal opinion ko lang naman sa run mo. Parang feeling ko yun yung best battle mo, yung kay Ice. Parang yun doon ka pinaka nag-extra effort. Tama ba? Opinion ko din, yes. Yun din. Nung parang pinagnilayan ko siya one time na sa run ko. Kay Ice talaga. Kasi, Tingin mo siya yung parang person to beat sa tournament. oo, Ganun siya ba? talaga. Tsaka hindi lang para sa akin, para sa mga tao. Kasi pa lang semis, pagtapos pa lang ng quarters, parang siya na yung inaano na eto yung mag-champion. Tangina. Kasi deserve niya naman talaga yun na ginawa niya nung quarters kay yung nagawa niya nung quarters laban niya kay Zaki. Kumbaga, kaya na-challenge din talaga ako ng malala sa kanya. Na stress din talaga ako sa kanya. Kaya yan, feeling ko dun naman talaga lumalabas yung pag threaten ka sa kalaban mo, lalabas talaga yung mo. Kaya ganun, maganda yung kanalabas ng kay Ice. Feeling ko nga yun yung hindi lang sa isa buhay, parang best battle ko siya sa flip top Talaga. Feeling ko lang naman, para sa akin. Yun yung personal na opinion mo. So, pagdating naman sa pinaka nag-enjoy ka. Pinaka nag-enjoy. Actually, kay Ice din. Kay Ice din. Oo. Parang kasi, So, siya talaga yung may doon nakatutok yung crosshairs mo. Oo. Siya yung may target talaga yung ulo niya. kumbaga, kumbaga pinahirapan niya ako sa prep. Tapos pagdating nung mismong battle na, para yung bunga nung preparation ko, para lahat nag-fall into place yung mga yung mga tama yung angle ko, tama yung placement ng kumbaga nasasagot ko yung mga sinasabi niya. So, enjoy ako doon. And, hindi din kasi siya nagpapatalo agad dun hanggang round 3, puta, nag-airbat pa siya ng malakas. Kumbaga, para sa akin, ang gandang battle lang binigay niya sa akin at nasuklian ko din ng maganda. Kumbaga, ang daming, kumbaga halo-halo na yung emosyon dun Sa prep, nahirapan ako, ang bigat, sabay, ang saya pagkatapos. So, solid na experience siya from start to finish nung pagtuto ko kay Ice. Ano naman, sa pinaka-dikit sa judging, naalala mo ba kung saan doon sa apat? Finals. Finals na talaga yung pinaka-dikit. Lahat ba yun, Oo. lahat parang sweep, lahat 5-0? Hindi naman. Dikit din. Actually, dikit. Pasasabi ko ba din naman na dikit yung kay Ice, kahit 7-0 siya. Oo, kasi hindi naman lang hindi nyo yung basehan doon Sa kabilang balita naman, dahil nga sa nag-trending ang labang Beatroom vs EJ Power, na meron na ngayon mahigit 3 million views sa YouTube. Dark humor ang pinakita ni EJ Power sa round 1 at 2, pero mas naging controversial ang round 3 niya dahil sa huli niyang binitawan, na para bang nanghihikayat siya ng mga tao na sunugin na ang Malacanang. Malakas ba yung hakbang yung natututulan lang naman?
Alam nyo, makakamit lang yung pagbabago sa madugo na paraan. Kaya kung gusto nyo ng ganyan, humanda ang hukbong sandatahan, aktivista at buong mamamayan. Tara sabay-sabay natin na sunugin yung loob ng Malacanang. Marami nga mga content creator ng mga abogado ang nagbigay ng reaksyon nila sa mga sinabi na yun ni EJ Power. Dahil nga sa naging controversial ng round 3 ni EJ Power, napapost nga si Akata na hindi na daw basta-basta makakalipad ng Pinas si EJ Power. Hindi natin alam kung legit ba ito o saan nakuha ni Akata ang impormasyon na ito. Dahil sa post na ito ni Akata, pinanood natin ang reaction video niya. Kung di pinapatay ng Amerika si Ninoy, hindi magkakaroon ng revolusyon. Kaya ano, Tangina laban? ganun. Totoo yun. Pinalitan ko na yan, brother. Paano na, gusto kong maliwanagan sa issue na yun. Pinapatay ng Amerika si Ninoy. Para gawing puppet ang Marcos? Is that right? Totoo ba yun? I want to learn some history. Sino pwede makapag-discuss niyan? Sarap ng pag-usapan ah. Yung punto siya kasi nahabaan ako sa kung paano niya ito dinideliver. Parang tingin ko, hindi siya pwedeng paikliin kasi kailangan mo nga ipaliwanag kung ano yung nangyayari. At ang nangyayari dito, hindi na battle rap, men. Nagpapaliwanag na siya ng sitwasyon na pwedeng maganap ng katotohanan sa konting kibot na lang ng mga anit ng mga nakaupo sa itaas. Baka parang langgam na tayong babatuhan ng mga dinamita mula sa kalangitan. Matalino ng usapin. Which is hindi mo syempre papaboran basta-basta, di ba? Pero kung paano nila nilalatag yung pag nagbastusan sila, nagdamayan, pero yung ma-appreciate mo na tangina parehas din naman silang aware eh. Kung ano yung nangyayari. Natin nasunugin yung loob ng Malacanang. Perspective mo na to eh. Saan ka magpo-focus eh? Kanino yung mas gusto mong ihain eh? Parang table eh. Dapat walang panalo sa laban na to, pre. Etong ganitong mga laban yung dapat pinopromo battle, no? Pero ang maganda dito, pwede mong makita kung saan papanig yung mga MC. Anong pananaw? Pero worth it eh. Parehas mo silang dapat i-appreciate eh. Parehas silang nagbigay ng piece of reality sa mga verses nila. Hindi sila basta nagkupalan lang. And that shit's real, pare. Hindi ko alam. Putang ina yung bumoto. Walang panalo sa round 3. Parehas silang tama. Parehas silang mali. So kayo ba mga quiz para sa inyo? Tingin nyo ba yung mga sinabi ni EJ Power sa round 3 niya? Tingin nyo makaka-apekto kaya talaga yun para maban siya sa Pinas? Kung naman sa loobin mo, comment mo lang sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang. God bless.